Hello guys, welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa garahe kasi may DIY tayo. Carbon fiber hood, which kita nyo naman, di ba, sobrang faded niya. As in, sunog na. Though may portion dito sa pinakaharap na ito yung target natin mangyari sa buong hood. Ito yung itsura niya. Kaya ngayon, simulan natin na pag-restore. Ito yung degreaser na gagamitin ko. Sa Shopee ko lang din siya binili. Parang ganito yung kakalabasan dapat kapag natapos na natin yung pinabalak natin ngayon, yung project natin dito na pag-repaint. Next kong gagawin, tanggalin ko na lang muna yung mga accessories na nakakabit. Yun, sa may windshield washer. Ito nga pala yung gagamitin kong liha. Bali magti 3 step tayo para mas maging fine yung finish niya. So from 800 grit to 1.2, tapos pinaka last step natin yung 2000 grit. Pero gagamit tayo ng sanding block. Hindi naman siya perfect na flat surface. Kaya kailangan hindi dapat plywood yung gagamitin. Pwede ka gumamit ng Scotch-Brite na bago. Basta squarish siya na parang foam. Mas maganda advice na ganito yung gamitin. Ngayon naman, itong 800 grit na yung gagamitin ko. Ngayon naman guys, yung 1200 grit naman. Pansinin nyo guys, mas maghatas na yung nilalabas, di ba? I mean, mas fine na kasi yung sandpaper na ginagamit natin. Kaya kung sakaling hindi tayo nagwe-wet sanding, sobrang gabok na yan. What more pa kaya kung yung 2000 grit gamitin natin, di ba? After nitong 1.2, magbubuga na ako ng Pilox. Gagamitin ko yung 2000 grit kapag naka 1 layer na ako nung samurai paint. Yung hood nga din pala ni Gab, same kami ng condition ngayon. Kaya, for sure, kapag nakita niya yung result nito, kung maging successful man ako sa pinagagawa ko, panigurado, ganun din papagawa ng tama. Mambubudol tayo sa mga tropa kasi. Tapos na tayo sa pagliliha, bali naka 3 layers tayo from 200 grit, 800 up to 1000 grit nagawa na natin. Then ayan, kita nyo naman, di ba naririnig nyo, sinabayan tayo ng ulan, kaya magkakaroon tayo ng noise reduction, lalo na tong water pressure, medyo maingay. Kaso cons nun, may hirapan tayo mag-paint kasi malamig yung panahon. So gagamit tayo ng heat gun para painitin yung Pilox bago ibuga dito, para hindi magbula-bula yung paint. After sanding guys, lumabas na yung mga heavy damages nitong hood. Ayan, tulad nito. Kita nyo, basag-basag yung epoxy. Hindi ko sure kung battle scars. Tapos ito, dahil sa pagkakascrew. So, minor lang naman. Asahan natin na kapag nilapatan na siya ng bagong clear coat, mawawala na yan. At least matatakpan yung mga scratches na yan. Ganda oh. Imagine nyo, ganun siya matatapos. Parang brand new. Kaya tuloy lang natin itong mga pinagagawa natin. So ngayon, ang next kong gagawin, habang tinutuyo to, tatanggalin ko na yung hood kasi doon ko balak mag-repaint sa likod. Nalipat ko na itong carbon fiber hood dito sa likod. Ang ating workstation / garahe. Hintayin ko na lang siya matuyo. I'm excited sa project natin guys, promise. Ngayon pala, pakita ko sa inyo kung ano yung gagamitin kong Pilox. Ito yung high quality na samurai paint. I mean, high quality na variant nila na clear coat. Tapos, ito pala yung gagamitin kong heater. I mean, heat gun. Kapag ganang panahon, na ulan or malamig or gabi, I advise na gamitan nyo, painitan nyo muna yung can before nyo ibuga para mag-expand yung mixtures nito, yung components sa loob. Mas maganda yung buga, mas makalat. Ngayon ko lang ito nalaman, kaya pala may pagka-quality to at medyo pricey compare sa Bossni na 100 lang. Kita nyo yung direction ng nozzle niya. Naka-vertical. May direction siya na flat. Okay guys,
eto na. Finally, we are done. Dito sa prep stage, matagal lang talaga sa prep stage. Kahit tanong nyo pa sa mga nagpipintura, yun talaga yung pinaka nagpapatagal. Sana maging maganda yung kakalabasan. Before nyo pala gamitin tong samurai paint, meron siyang directions kung paano siya gagamitin. Kaya pala may kulay pula. Kailangan yung i-press to before nyo gamitin. Guys, nakikita ko na agad yung difference nitong grabe. Bam! Ayun yung wala pang clear coat, then ito na yung gilid pa lang, guys. Oh! Ito guys, onting adjustment tayo, medyo emergency kasi nakikita ko sa reflections, nagfe-fade yung pintura. Ibig sabihin nun, dahil nga sa kondisyon ng weather ngayon, malamig yung paligid, which hindi talaga siya tama para sa isang nagpe-paint. So ito yung alternative, ito yung remedy doon. Hindi nyo itatapat directly yung heat gun, pero papahanginan nyo lang ng mahilit na hangin. Ito na pala yung result. Ito ay second layer na. So, naubos na itong isang can natin. Nakaabot siya up to second layer. Kaya yung isa pa nating can, before ko i-spray yon, siguro ipacure ko na muna to hanggang bukas. Then ang balak ko, saka ko gagamitin yung 2000 grit na sandpaper, yung 3M. Ayan, ito na yung result nung second layer na pag-repaint natin gamit yung Samurai 2K paint na clear coat. Anong seats to, GT? SE Limited. May bagong upgrade, si Gab. SE Limited na rear seats. Period correct. Tapos ito, hey! Next month. DIY din yan. Sa pagpa-fine sand, wet sanding lang ulit. Kasi once na mas mataas yung grit, mas pino ng pino. Iwasan nating pumasok sa lungs natin to kasi hindi siya nadi-dissolve. Ito na guys, tapos na tayo mag-sandpaper dito sa nire-restore nating hood. Ayan, gumamit ako ng 1,500 grit, then 2,000 grit after ko mag-clear coat. Hours later. Ito na yung result ng project natin ng pagre-restore nitong carbon fiber hood debris. From 400 grit to 800, then nag 1,200 grit tayo. Tapos sabay bugan ng clear coat. Then nag 2,000 grit ulit tayo. Tapos yung last application natin, yung 2K na Samurai paint na clear coat. Then wala, ayun na yung result niya guys. Sobrang ganda nung natuyo. Ang layo ng pinagkaiba mula dun sa dati niyang itsura. Kitang-kita nyo naman, di ba? Lumabas yung pagka-fiber niya, yung texture. Diba yung design ng CF Hood, kitang-kita, hindi siya yung parang printed lang or yung sticker na dinidikit. Dito kita nyo, sobrang na-restore talaga yung pagiging carbon fiber niya. Kaya, ayun, another successful day and another successful project para kay Brin at para sa atin dito. Salamat sa inyo guys sa panonood. Please do like, share, and subscribe to my channel. Malapit na tayo mag 1,000 subs kaya maraming salamat sa support nyo guys. See you on my next vlog.